ハレルヤ。それでは2022年9月11日の礼拝を始めていきます。皆さんお聞きください。賛美歌の539番、雨つくほど手を賛美していきましょう。中法の方にあります賛美歌539番です。それではそのままして聖書購読の方に移りたいと思います。今日の聖書の箇所は詩編121編1節から8節の方になります。私の方で1節3節、皆さんの方で1節4節を購読していきます。詩編121編1節、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを覆う方だから、夜も日があなたを覆うない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを時にも帰る今より教えますと守られる。アーメン。お茶してください。それでは聖歌を賛美していきます。聖歌431番、悩める人々。聖歌431番です。Yes.
po kayo tumayo. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito na muli binigay mo po sa amin. Tunay nga, Lord, ang papurit pasalamat ay sa iyo lamang, Panginoon. Dahil buong isang linggo, Lord, ikaw ang siyang nangunat kumilo sa aming buhay. Ikaw ang nagbigay ng kalakasan. Ikaw ang nagpalang sa bawat isa sa amin, Panginoon, at ikaw ang nagbigay, Panginoon, ng proteksyon sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Lord, ang umagang ito'y tanda ng iyong katapatan dahil dinala mo po kami sa lugar na ito, Panginoon, upang makapagbalik po kami ng papuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na sama-sama po kami lalapit sa iyo sa umagang ito, Panginoon, at sama-sama po kami, Panginoon, na magpupuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. At tunay, Lord, sa umagang ito, anuman pong kagulumihanan sa aming mga puso, anuman pong mga bagay na magiging distraction po, Panginoon, sa pagpupuri po namin sa umagang ito, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord, ang mga bagay na ito, Panginoon, ay makahadlang sa aming pagpupuri sa umagang ito, Panginoon. Dahil ang umagang ito ay tinakda mo, Panginoon, upang ikaw ang mapapurihan, ikaw ang siyang maluwalhati, at ikaw ang may taas sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli makarinig po kami ng iyong mga salita. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, Lord, sa mga salita mo na mahayag sa umagang ito. At bigyan mo po kami ng karunungan, Lord, sa mga masalita mong ito na aming maririnig na maisapamuhay po namin. Tulungan mo po kami, Panginoon, dahil sa aming kakayanan, hindi po namin kakayanin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, patuloy po kami nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo, Panginoon. At Lord, sa umagang ito ay nananyahan po namin ang iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na mangunat kumilos sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Kalangin po namin, Lord, na mga salita mong ito ay maging kalakasan sa bawat isa sa amin. At ganun din po, Ama, linalapit po namin sa iyo, maghahit po namin mga salita. Patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, katalino na nagmumula sa iyo. At bigyan mo po, Panginoon, ng kagalakan sa kanyang puso, Panginoon, sa kanyang ginagawa, Panginoon. Maging ang magta-translate po ng mga salita, patuloy bigyan mo siya ng kagalakan sa kanyang puso, Panginoon. Kaya sa umagang ito, anuman pong klaseng distraction ng kaaway, ito'y winawasak namin, tinatabo in the name of Jesus, na hindi makagambala sa kalagitnaan ng gawa nito. At ikaw lamang, Panginoon, ang siyang patuloy na mapapurihan. Ikaw lamang ang siyang patuloy na mataas sa buhay ng bawat isa amin. At huwag mong hayaan, Lord, na mga salita mo'y mawala ng kabuluhan sa bawat isa amin. Alam po namin, Lord, makapangyarihan ang iyong mga salita, Panginoon, at kikilos ka, Panginoon, sa individual na puso ng bawat isa amin, upang sa aming pag-uwi, Ama, tataglayin po namin ang kalakasan at pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa katapatan at kabutihan mo, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, ang sabi mo, 2 at 3 magtipon sa iyong pangalan. Nandun ka sa aming kalagitnaan, kaya sa umagang ito, na-acknowledge po namin ang iyong presensya, Panginoon. Kaya maraming salamat. Ngayon pa lang, Panginoon, kiniklaim namin ang katagumpayan ng gawa nito, Panginoon. Salamat po sa iyong papuri, parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.それでは聖歌570番「雨を降り注ぎ」を賛美していきましょう。聖歌570番。「
英語と日本語の漢字で驚きや意味解散にオブユーを感じていきましょう。それでは日本人の方は上にフィリピンの方
So, sandali lang po tayo dahil sisita po natin yung tawag dito, yung laptop. So, inantay ko kasi mag-special hour pa. So, wala na pala. So, habang inantay natin, kantahan ko muna kayo. Okay. Pray muna tayo sa Panginoon. Panginoon Diyos na mga pangyarihan sa lahat, lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Salamat Lord God sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan. Salamat din sa iyong pag-ibig at pagmamahal mo sa buhay namin. Salamat din sa iyong gabay mo sa amin. Salamat din sa pagkalinga mo sa bawat isa sa amin. Lord, samahan niyo po kami ngayong umaga. Hayaan mo, Diyos, kayo may taas at mapapurihan at maparangalan. Gamitin niyo po ang buhay ko, lahat ng mga pastor, even Pastor Kidio, gamitin niyo mga isa. Salamat po, Diyos, sa tagumpay at kayo sa nagawain niyo, sa panguna at pag-iingat mo, Diyos, sa iyong gawain sa umaga ito. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so good morning. So wala po dito ating mga kapatiran at may mga dahilan. So wala din po, no? So basta lahat na wala dito, may reason po kung bakit wala. So kasi iba ay sila na may ganitong tao. So sabi ko nga hindi na talaga tumalis. So magiging buhay na ito, magiging sa lahat ng gagawin sa kaisya man, sa anuman, at hindi na tuloy-tuloy na talaga ito sigurado, basta tuloy-tuloy din pa rin tayo sa Panginoon. Amen! Amen. So wala din dito sa Pastor King Joe, may dahilan din siya. Okay, so puli ang Panginoon at tayo na natin pag-usapan ngayong umaga, Amazing Grace. So, ang ating pag-usapan ay regarding sa book of number o bilang, yung ginamit doon yung City of Refuge, no? So, City of Refuge is the City of Grace. Ito yung naglalarawan siya sa langit. So, during the time, kung titingnan natin, ay ang City of Refuge na ito ay nung pag-alis ng mga Israelite mula doon sa Egypto, isa sa kinumand ng God sa kanila kay Yahweh, na sinabi ng Yahweh kay Moses ay maglaan ka ng 6 na bayan, na ito'y bayan ng mga pag-aampunan. At ang gagawin dito, yung mga tao na nakagagawa ng kasalanan na hindi sinadya, nakapatay na hindi sinadya. Alam niyo, nung nababasa ko lagi ang Lumang Tipan, ay madalas po ay halos ultimo yung sinasabi ni Yahweh na kapag kayo naghandog, ultimo hayop ng mga hentel ay huwag kayong kumuha nito. So parang hindi masyado nabigyan ng importansya yung mga hentel during the Old Testament. But pagdating po dito, nagulat po ako sapagkat specific po ni-mention ni Yahweh na hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi magiging sa mga dayuhan, sa mga foreigner o mga hintel, ay mabigyan sila ng pagkakataon na tumakas at tumakbo sa City of Refuge para iwasan nila yung magiganting pamilya. So parang dito kung titingnan natin, ay dito po umiiral na yung plano ng Diyos. And the book of Numbers o bilang, ito po tumutukoy sa future na mayroong darating na saserdote at dakilang saserdote na siya ka-accept at tatanggap sa bawat isa. Siya yung saserdote na darating para tanggapin maging hentel. At walang iba kundi si Jesus Christ. So ito yung pinakasenaryo ng City of Refuge dito. Sabi ng God, kung Yahweh, magbuo ka, pag binasa yung chapter 5 o chapter 35, sabi niya, pumili kayo. Specific niya mention doon sa Jordan, ay maglagay kayo ng 3. So, specific niya mention yung City of Refuge na ito. Ito yung lugar. Hindi lang sa bahay ampunan, kundi lugar na kung saan pwede pagtaguan. So, tinitingnan ko, sabi ko bakit yung mga innocent yung hindi sinasadya, ang siyang pupunta doon, anong connection sa buhay natin ngayon? Naintindihan ko yung sabi ni Pablo. Sabi ni Paul, kung paano pumasok ang kasalanan sa isang tao kay Adan,
at ang kamatayan, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa lahat. Ito yung Jesus Christ, pinako sa cross. Ito yung prayer niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginawa. So bakit ito prayer ni Jesus Christ? Ibig sabihin, hindi ba alam ni Jesus Christ yung mga ginagawa natin? Alam. Pero ang ibig sabihin ni Jesus Christ, yung kasalanan ito na nangalaytay sa buhay mo, ito yung minana at inani mo dahil sa kasalanan ng isang tao, si Adan. So tayo ay biktima. Ngayon, sabi nito ng talatang ito, yung City of Refuge nito ay bubuksan ito at bibigyan natin ng konting background, no? Ang City of Refuge ang nakatira dito sa sacerdote. Hindi pwede dito tumira ang ibang tribes of Israel. Nakatira lang dito yung mga sacerdote, exclusive for sacerdote lang ito. Okay. During the Old Testament, kapag sacerdote ka, binibigyan ka na ng mas mataas na treatment at ibang trato para sa iyo. Why? Because sabi ni Yahweh, 11 tribes of Israel, sabi niya, kayo magpipagdigma, tutulungan ko kayo sa pakipagdigma, at lahat naman na sasam-sam nyo ay sa inyo. Pero yung tribo ni Levi ay hindi siya pwedeng sumali sa inyo. Sapagkat ang Levi o tribes of Levi o ni Levi ay nakatalaga na sa akin, sabi ni Yahweh. Pero ito sabi ng God, lahat na nasasam-sam nyo, 10% ibigay nyo sa tribes of Levi. So saan yung tribo ni Levi? Ito yung mga tao na nagmula ng mga sacerdote. Ito yung mga gumagawa sa gawain ng Diyos. So that yun yung pinaka-reason pagdating doon. Ngayon, hindi tayo mapunta doon, hindi tayo tatagal. Ito na siya ngayon. Ngayon, yung sacerdote, sila yung elected na mga sacerdote, ilalagay ito ng God o ni Moses sa utos ni Yahweh sa bawat City of Refuge. At lahat ng titira doon, kailangan may connection sa sacerdote. Hindi pwede pumasok doon yung lahi o tribo ng anulang tribo. Exclusive para lang sa sacerdote. Okay, para mas maintindihan natin. Ngayon, sa Bible, ang pinakamahal na damit, hindi ho yung damit ng pare. Ang pinakamahal na damit ay damit ng sacerdote. Okay? Kapag ang isang kriminal o isang tao na kapatay, hindi sa sadya, tatakbo siya doon sa City of Refuge, hindi siya kagad i-accept. Hindi siya tanggapin. Doon pa lang sa entrance nito, ay meron sacerdote lang mag-interview sa kanya, alamin ang punat dulo. Okay? And then kapag napatunayan na siya inosente at nakagawa ng krimen, dahil hindi niya ginusto, bubuksan yung gate ng City of Refuge, papasokin siya at pangalagaan. Ngayon ito yung maganda. Kapag nasa City of Refuge ka na, kung ano yung damit ng sacerdote, yun yung damit na isuot sa iyo. To the church. Pakinggan niyo ako medyo para maintindihan niyo. So, hinihingi ko muna ang inyong kaisipan. Okay, kung ano yung pagkain ng sacerdote, pagkain natin o pagkain nila. Kung ano yung klaseng buhay ng sacerdote, yun din yung buhay ng taong tumakas doon. In the church. A City of Refuge is a picture of heaven. Sa langit mo, walang pinipili, heaven ka hold you. Ang pinakamahalaga, in-accept ka na lang. Amen, church? Wala siyang pakialam kung ano ka, wala siyang pakialam kung sino ako, wala siyang pakialam kung ano yung nagawa ko. Ang importante, naniwala ka sa Kanya, tinanggap mo siya, i-accept ka niya, papasok ka sa gate o dun sa heaven niya ng Panginoon. Amen, church? So, ito yung pinakamaganda. Pagpasok ng isang tao nito na nagawa siya ng krimen na hindi sinasadya, tayo, biktima din tayo ng kasalanan niya, at iba. Amen, church? Hello? Kaya paglulubi ng Diyos ay tatalakay natin at maganda kung saan ba nasimula yung tithes and offering. Ano ba ibig sabihin nito? So, tatalakay natin yan. Para kanino ba talaga ito? At ano ba yung tithes and offering? So, during the Old Testament kasi ang tithes and offering, ginagamit nila ito bilang pagpasalamat kay Yahweh kasi binibless sila. Okay? Nag-alis sila, kaya gagamit din nila. Nag-alis sila, nag-harvest sila,
Kukunin niyo yung 10% para ialay kay Yahweh, hindi na kasalanan. Ang church. Ngayon, yung 10% natin ngayon, bibigay natin kay Yahweh para i-bless tayo at walang first na case mo. So, sunod natin yan para hindi tayo ma-out of context. Bahayanan natin yan kung paliwanag si Bro Abner. Okay, balik tayo dito. So ito yung sinabi, ito yung usapan, ito yung pintuan. Hindi ko basta halimbawa ako, may kasalanan ako, nakagawa siya ng, o nakapatay si Bro Regan na hindi niya sinadya. Halimbawa, nagkatrabaho siya sa Hunato, biglang may sumampal sa kanya. Ngayon, nagulat siya, nung pagkagulat niya, ang akala niya, yung hawak niya ay bullpen. So, na-sprayhan niya ngayon. Ngayon, tinawaan ngayon ng pang-welding ngayon. So, namatay! So, aksidente. Amen? Nandiyan ba si Bro Regan? Nag-welding pa siya ngayon? Okay. Tama, nag-welding ka na nandiyan, bro. So, ito lang siya. Ngayon, ang gagawin niya, alam niyo yung galing ng God, no? Sabi ko, pagdating sa ganitong bagay, wala siyang concern sa hintel. Pero pagdating dito, nagkaroon siya ng concern. Alam mo bakit? Yung sacerdote na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi ko tayo tinanggap ng God the Father. Because ang God the Father nag-i-exist ang Old Testament at para lang sa Jew. Dumating si Jesus Christ. Sabi nga, na Old Testament is a picture of love. The New Testament is the picture of God's grace. Amen? Amen, church? So only by God's grace. Amen? Ang Hudyo o ang Hintel ay wala. Kaya naalala niyo si Jesus Christ nung isang babae na may sakit yung kanyang anak at nag-antay siya ng mga mumo. Sabi ni Jesus ganito, sabi niya, Lord, sabi niya, maging ang mga tutaman ay nangangailangan din at nag-antay din ng mga mumunalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Sagot ni Jesus Christ, sa buong Israel di ako nakakita ng ganitong klaseng pananampalataya. Church, dahil idugtong tayo bilang ulibong ligaw, idugtong tayo sa tunay na puno ng ulibo, hindi dahil sa anong may angkin natin. Idinugtong tayo by God's grace dahil sa iyong paniniwala sa Kanya. Ang Hudyo dahil hindi naniwala sa tigasan ng kanilang ulo, ang sabi ni Pablo, pansamantala silang pinukot. Ang church. So ito yung privilege. Pag binasa natin ngayon ito, balikan natin ito, look at the verse 15. Sa mga anak ng Israel, sabi ni Yahweh, at sa mga taga, ibang lupa. Alien. Dati nalala ko yan, may piyapalig kami. Gusto ko dati yan sa Channel 7, nasa Cavite ako noon. Doon ako noon nag-attend ng seminar at tapos sabi nga doon. Gusto ko naman, alien, sabi ko naman, alien sila mga alien. So parang gano'n. So tayo, gamit dito sabi ng mga taga-ibang lupa. Pag bininting lalo kasi pag sasabi ng ibang lupa, pag sa probinsya, lalo na sa mga malalayong probinsya, pag sasabi ng mga taga-ibang lupa, mga nuno yan sa punso. Tama? Alala ko yung umuwi ako ng Aklan. Tagal ko hindi, mula siguro ipinanganak ako. Tapos after 9 years, umuwi ako. Tapos bumalik ako ulit. Pagdating ko ng 17 years old, narinig ko yung pangalan. Ang akala ko dati ko sasabing Kristohanon. Inkantohanon. Pala yung tawag na sa mga Christian doon sa lugar ay Kristohanon. Sabi ko, bakit? Sabi ng nanay ko, simbahan niya ng mga Kristohanon. Sabi ko, anong mga Kristohanon? So, buti nga, pagdating ko dito, di ko naintindihan eh. Nagtawag din ng mga nihon din sa mga Christian, mga Kristos, diba? So, ito, kaya sabi dito, balikan na natin yan. Patay na oras lang natin yan, so walang kwenta yan. Sa mga anak ng Israel at sa mga taga-ibang lupa. So, ibang bayan, ibang lugar, ibang lahi. Sabi niya, kapag sila nagkakasala, ang city of refuse ay hindi lamang para sa Israel, kundi maging sa anumang lahi.
So, ang city of refuge, anong tinutukoy niya? Picture of heaven. Sa heaven, sa langit, hindi lamang po puro Israel doon. Iba-ibang lahi ang nandoon. Lahat na tumanggap at tampalataya kay Jesus. So ito pala, sa numbers pa lang ito pala yung paglabas nila mula sa kanyang paglalabay, papunta pa lang ang ating mga Israelita. Ito na yung sinasabi ng kay Moses eh. So sabi niya, ito yung kapag hindi kayo ginusto, hindi nyo ginusto, nakapatay kayo, tatakbo kayo kagad doon. Kasi aral na city yan. Okay, sunod. At makipamayan sa kanila at magiging ampunan ng 6 na bayan. Ito. Tingnan niyo yan, sabi niya, 6 na bayan yan. So iba yung bayan ampunan. Ang bayan ampunan, maliit. Ito city, ito 6 na city. Amen? So, kaya maganda dito yung nilagay ko na kulay blue, ayun yung bigyan natin mamaya na paliwanag. So, binasa tayo natin mula yan ha. Upang ang bawat nakapatay at tatakas doon. So, ano yung kondisyon? Sabi ni Yahweh, kapag nakapatay siya na hindi niya ginusto, hindi niya sinadya, tatakbo sa city of refuge. And then, habang nandun na sa sacerdote, para bago siya ipasok, kailangan interviewin siya, pag-aaralan siya, kung totoo ang sinasabi niya. Okay, church? Hindi niyo ba alam na ang pintuan ng langit ay hindi ang church? Naniwala kayo? Na ang pintuan ng langit, hindi tayo? Hindi ang church? Hindi ang mabuting gawa. Ang pintuan ng langit, wala ba with Jesus? Ang church, John 4:26, ako ang daan sa Jesus at ang katotohanan, walang makapantas sa mga kundi sumagitan ito. So pagpapasok doon, tatakbo siya, at pagdating niya doon sa city of refuge dito, tatakbo siya at alamin kung wala siyang ginawang kasalanan at hindi niya sinadya ang kasalanan, bubuksan nito ang gate, papasokin siya. At aampunin siya doon. Hindi ba alam na tayo mga hentil, inampunan tayo na yan? Naniwala kayo? Tinanggap niya tayo, inampun niya tayo sa pamagitan ni Jesus Christ. Okay, so ito yung ating pag-usapan. So number one, Jesus has accepted you. Tinanggap ka ng God. So tatakbo siya doon, hindi siya pwede magpapasok kahit anong gawin niya, maglupasay siya. Kung hindi siya tanggapin, wala siyang magawa. Amen? Church, kahit anong gawin mong pagsisikap, anong gawin mong pagpakabuti, anong gawin mo lahat, without Jesus, hindi ka makapasok sa langit. Kailangan mo si Jesus, at ang sabi nito, nung papasok siya, bubuksan yung pintuan, i-accept siya, tanggapin siya, at papasukin. So, church, ito yung sinabi ng Bible, lahat tayo mga kasalanan. Hindi tayo tanggap ng Diyos noon. Ang tawag sa atin ay tuta, base sa kinikwento ni Jesus Christ. Pero dahil sa ating panampalataya, binigyan mo tayo ng karapatan na magiging anak ng Diyos. So, tingnan niyo. Romans 15 verse 7, kung paano kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, yan din ang gawin ninyo. So, sino tumanggap sa atin? Si Jesus. So, yung tao na nagagawa ng krimen, papasok siya doon sa city of refuge, interviewin siya, kung hindi siya tatanggapin, wala siya magagawa. So, ang reason ng city of refuge, ito yung lugar na taguan niya para iwasan niya yung pamilya na maghiganti at gaganti sa kanya. Kasi sa lumang tipan, pag pumatay ka, papatayin ka. Hindi ka nga, may kasabihan, mata sa mata, ipin sa iyo. Amen? Nabasa niyo ba? Ang pumatay ay dapat din patayin. Pero sabi ng God, kapag nakapatay ka na hindi mo sinasadya, ito yung pinaka-safe na lugar. Yung state of refuge. Church, hindi niyo ba alam na ang city of refuge is pinakaligtas na lugar, pinakamapayapang lugar, pinakamasarap na lugar. Church,
Ang langit, ang pinakamapayapang lugar, pinakamasayang lugar, pinakamagandang lugar ay ang langit. Amen. So, tinanggap tayo ng Diyos. Amen, church? So, sabi niya, kung paano kayo tinanggap o kayo malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo. So, tinanggap po tayo ng Diyos. Kailan tayo tinanggap? Base sa aklat ng Roma, nung tayo makasalanan pa. Hindi na ho tayo tinanggap dahil mabuti tayo. Tinanggap na ho tayo bilang magiging anak ng Diyos. Tingnan yun, sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 10. Okay? Ibasa? Alam niyo, pag binasa niyo yung chapter 2 ng 1 Peter, ang kinausap dito ni Pedro yung mga hentela na tinanggap ng Diyos. Yan yung sabi ni Pedro. Balikan, basahin niyo yung chapter 1. 1 Peter chapter 2. Sabi ni Pablo, o ni Pedro, kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Pag sasabing bayan ng Diyos, kanino niya tinutukoy lang? Israel. Tama? Yung holy nation, at tinutukoy niya, Israel. Chosen people, called Jew. People belong to God. Amen, church? But pagdating dito, ang kausap dito, tayo ang hintel, under by God's grace. Intindihin ko na kaigit. Hindi ko na kailangan i-explain na mas malalim or what. Simple lang na pagbabasa. If you have a spirit ng God, mayroon ka, ipaunawa ito ng Diyos sa iyo. Kayo'y dati o kayo'y hindi bayan ng Diyos. Kailan? Noon. Bakit? Sino yung bayan ng God noon? Sino? Sino yung kinoconsider ng bayan ng Diyos? Israel. So, sino yung mga pinili ng tao ng Diyos? Israelita. Sila yung mga tao kinahawagan ng Diyos. Kaya sabi ni Pedro, sa mga hintel, dati kayo hindi bayan niya. So bakit naging bayan tayo ng Diyos ngayon? Palagay niyo. Pero tingnan niyo kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. So ano gagawin tayo ngayon? Noon, hindi tayo bayan ng Diyos. Ngayon, bayan ng Diyos. So, bakit tayo naging bayan ng Diyos? Your body is a temple of God. Church. Noon, separate ka sa God, in-accept ka ng God, tinanggap ka ng Diyos, without any condition. Hindi niya tinanggap ako na may condition na dapat gawin ako. In-accept niya ako, tinanggap niya ako, hindi dahil sa gawa ko, tinanggap niya ako dahil sa gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kung gawa po natin ang pag-uusapan para i-accept tayo ng God, wala tayong mabuting gawa kahit isa. Maniwala tayo. Romans 3, verse 10 to 11. Walang gumagawa na mabuti, wala kahit isa. Walang karapat-dapat sa Diyos, wala kahit isa. So church, yung gagawa na mabuti, bahagi ng salvation binigay ng Diyos. Hindi ako gagawa na mabuti para maligtas ako. Gagawa ako na mabuti kasi niligtas niya ako. Hindi church. Ulitin ko, hindi ako gagawa na mabuti para ma-save ako. Umaligtas. Gagawa ko na mabuti kasi niligtas niya ako. Because ang salvation, hindi result ng ating mabuting gawa. Ang salvation, hindi produkto ng ating pagsisikap na gawin. Ang salvation ay God's grace. Amen, church. Hello. So tatakbo doon yung isang tao na nagawa na hindi sinasadya, interviewin siya ng sacerdote, at kapag siya hindi nagkasala o nagkasala siya na hindi sinasadya, bubuksan yung pintuan, papasukin siya doon. At siya'y ampunin. Damitan siya ng sacerdote. Alam niyo, kung binasa niyo yung 1 Peter niya sa sunod, tayo ho mga sacerdote ng hari.
Basahin nyo na sa bahay, ang dating mo. Kayo ay saserdote na ng hari. Intindi? Hello, church. So sabi ko, ano yung city of refuge? Sino nakatira? Saserdote. Kung ikaw nagkasala, papasok ka doon, ampunin ka hindi bilang katulong. Ampunin ka nila sa city of refuge bilang sa saserdote na rin. Damitan ka ng saserdote, pakainin ka ng isang pagkain sa saserdote, titira ka sa isang tahanan ng saserdote. Amen, church. Mula nang tinanggap tayo sa Jesus Christ sa ating buhay, yung damit ng katuwiran ng Diyos, ipinasok niya sa atin. Amen? Hello, church. So, ito yung pinakamaganda. Tingnan nyo. Sabi ni Pedro, kayo hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo ay bayang hinirang niya. Paano tayo naging bayan ng Diyos? Dahil hinirang niya, pinili niya tayo. Hindi tayo ang pumili sa God. Siya ang pumili sa iyo. Okay? Roberto, tama ba? No. Ikaw ba pumili sa God, bro? Hindi. Palagay mo, bro, kung ang God pipili, mapipili ka ba? Inuulit ko. Sabi, Brother Roberto, ako na naman dito, titirahin dito eh. Pag ang God ay pipili, mapipili ba tayo ba? Mapipili ka ba, bro? Hindi. O hindi, kung ikaw pipili sa God, mapipili ka kayo ng God? Hindi. Pero salamat sa Diyos, no? Kasi ang God, tinanggap niya tayo na walang condition, siya yung pumili sa iyo. Ang daming-daming tao, isa ka sa nakita ng God. Pero mo, napanood ko nakaraan na yung Amerika daw ay nagpaplano na magpa-practice daw sila na papasabugin nila ang isa sa pinakamalaking kometa, no? Para just in case daw na tumama ito sa mundo, kasi sabi ng news, 6,000 years ago ay may bumagsak daw na bulalakaw o yung kometa na pumatay daw ito ng maraming tao at kabilang daw yung mga dinosaur na namatay. Ayan. May dinosaur ba talaga? Kasi hindi ko pa alam, nag-isipan ko. Hanggang ngayon, hindi pa ako nag-isip ako kung may dinosaur ba talaga sa Bible. Pero ako nakakita talaga ako ng dinosaur. Totoo. Pati Jurassic na nakita. Nanonood ako ng Jurassic Park. Doon pinakita talaga. So, ano man yun, hindi natin alam kasi mas bihira kasi explain yung isang bagay na wala kang ebidensya na ipapakita. No? Sabi nga ng korte, anumang maganda at anumang matibay na ebidensya ipakita mo, pero kung wala kang ipapakitang ebidensya, wala din. So parang, ikulikwento mo yung Jurassic o dinosaur na ito, pero wala talaga tayo, sabi na may buto na ganito. Hindi natin kasi alam kung anong klaseng buto yun eh, no? So wala talaga doon, so sila lang kasi yung mga scientists na kasi natin yung sasabi niya. Alam natin mas nagaling naman talaga sila pag regarding sa diyan. Pero hindi natin alam. So sabi niya, pinagplanuhan daw nilang pasabugin kasi lumalapit daw ito sa isang napakalaking kometa daw, bulalakaw, na speaking of bulalakaw, no? Dati kasi akala ko ng bulalakaw, pag itinuturo kung mamamatay ka, tama ba sa probinsya? Sabihin kagad, oh, may bulalakaw! Sasabihin na kagad, kagatin mo yung kamay mo! Kasi mamamatay ka. Tama po ba? Nakalimutan ko. Yung araw mga lalaki lang. So, gano'n na, tapos ganito daw, mamamatay ka. Pero nagulat ako kasi isang katulong po sa UK ang nakakita ng bulalakaw, nagiging multi-millionaire. No, dinala niya ito tapos linabas ito sa Jessica Soho. So, naging mayaman siya kasi yung bato na daw yon na bumagsak na yun. Nung nakita niya daw, umuusok pa daw sa likod ng bahay niya, ang ahon niya. So, sa mga tatanda, nakakamatay ang bulalakaw, pero siya yumaman dahil sa bulalakaw. So, hindi talaga natin alam kasi dami-dami natin narinig na sabi-sabi, no? So, ito na daw, pasasabugin nila ito at pwede daw ito magkaganito. So, bakit tayo napunta doon? Roberto, bakit?
Bakit kayo tayo nakapunta doon, bro? Hindi ko rin alam eh. So ito yung mahirap, no? Na parang ito yung explanation. Sabi lang tayo dito, kayo lang, hindi kayo. So pinipili natin kasi dito yung pagpili, no? Paghirap. Diba? Kaya punta tayo doon kasi pinili ka ng Diyos. Sabi nga ng isang pastor, alam mo ba kung gaano kalayo yung pagitan ng bawat planeta? Siguro sabi niya kung iakyat ka doon sa planeta, sino kapunta sa inyo ng, sa planet Mars? Nakarating sa inyo? Wala ba? Siguro sa inyo, pag ito kayo pupunta kayo sa ganitong planeta, titingnan niyo, sabi niya yung ang ating planeta, siguro ang liit na lang. So sobrang layo. Kaya gumagamit sila ng mga telescope, para i-adjust nila, i-zoom nila ito para makita talaga nila ng malayuan. So, ang hirap, parang, so, hindi ko naman kasi, hindi ko naman. Pero tingnan nyo, gaano man kalayo ang langit, maaaring pagtitingnan niya siguro yung Japan, alikabok na lang ito sa gabi, no? Pero mula doon sa alikabok, nakita niya doon si Rafi Tormo. Bro, ganun kabuti ang data. Sa laki-laki at layo ng langit at ng lupa, napili ka ng Diyos. So sabi niya, God, kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Imagine niyo, church, wala tayong katangian para piliin, pero walang pakialam hanggang kung anong katangian mo. Pinili niya tayo na walang condition. Amen? So sabi niya, susunod, noon hindi kayo nakakatanggap ng habag. Sabi mismo ni Pedro yan, ha? Si Pedro, isa sa masugid na tagapagturo ng ating Panginoon regarding sa kautusan, kasi si Pedro, katutubong Israelita. Pero sabi ni Pedro, dati yung habag sa inyo wala. Pero ngayon, tingnan nyo, ngunit ngayon, tumanggap kayo ng kanyang habag. Sarap mga kapatid. Na mula sa bahagi ng buhay mo, may God na tumanggap sa iyo na walang condition. Tinanggap ka niya na walang kapalit. Hinirang ka niya, mula sa nakadami-daming tao, hinirang ka niya para magiging kanya. Okay? Kaya sabi nga namin kagabi sa gawain ng Panginoon, ang pinaka-successful na tao, hindi yung tao na kamit niya ang lahat ng bagay sa mundo. Ang pinaka-successful na tao, yung nakilala niya si Kristo na personal Savior ng buhay niya. Ano, church? Lahat ng yaman sa mundong ito, iiwan mo. Pero lahat na kay Kristo, may mamanahing darating at nakaantay sa Kanya sa piling ng Diyos. Ang totoong successful na tao, mayroong Jesus sa buhay. Okay? Sabi ni Marcos, anhin mo yung yaman ng mundo ito, mapasayuman lahat ng kayamanan. Kung mapapahamak ka, palagi din. Eh, sabi ni Paul, lahat ng bagay na makari ko ipagmayabang, inari kong kaluwihan. Makamtan, higit sa lahat makamtan ko si Kristo at makilala ko. So church, sabi ng Bible, noon hindi kayo natatanggap ng habag. Ngayon, tumanggap kayo ng kanyang habag. So, nung dumating yung habag ng Diyos, dumating yung grace ng God sa atin, ito yung pinakamaganda. Because according to John chapter 1 verse 7, yung kautusan dumating, o yung kautusan binigay kay Moses. Pero yung biyaya at ang katotohanan dumating sa pamagitan ni Jesus Christ. Amen? Yes, salamat. Sapagkat ang grace dumating. Amen, Pastor Grace? Okay, so purihin ang Panginoon Diyos at ito po yung isa sa mga bagay na dapat natin isipin lagi, church. Okay? Sabi nga ako na isang tao na nakausap ko, sabi niya sa amin, Pastor, palakihan, pagandahan
parang competition ng church na ito sa amin. Sabi ganun pala. So, paano kung wala ka wala kang pang-competition, ano gagawin mo? Wala ka. So, church, lagi natin tandaan, by God's grace, inanap tayo ng Diyos. Amen? Ina-accept niya, wala condition. Hindi niya sinabi na, gawin mo muna ito, bro, Biljo. Sa Old Testament, ang kautusan, dapat mong gawin. Amen? Kasi yung buhay na kasalalay sa pagsunod sa kautusan during the Old Testament. Ulitin ko, church, ang Old Testament at ang kautusan hindi para sa Hindu, para sa Hodyo. Sabi ni Pablo. Kung ang mga Hodyo nagsisikap para sundin ito, upang kahabagan, hindi sila pinalugdan ng Diyos. Kayo mga Hindu na hindi nagsisikap, ngunit dahil sa kay Kristo, kinahabagan kayo ng Diyos. Amen, church? So, malinaw, Bible. Amen. So, sabi niya, noon, hindi kayo kinahabagan. Pero ngayon, nasa inyo na yung habag. Why? Because yung grace dumating sa katauhan ni Jesus Christ. Yung habag dumating sa katauhan ni Jesus Christ. So only by God's grace, church. Ngayon, tatakbo siya dito. So number one, Jesus has accepted you, church. Walang tumanggap sa iyo, pero may God na tumanggap sa akin. Walang God tumanggap sa iyo, pero tinanggap ka ng Diyos. Hindi niya titingnan, hindi niya kumbaga, hindi niya i-check yung buhay mo, hindi niya i-check yung nakaraan mo, wala siyang pakialam doon kung ano ka, wala siyang pakialam kung ano yung karanasan mo noon. Ang mahalaga, tinanggap ka niya. Na walang kondisyon. So tatakbo doon yung nakapatay na hindi sinasadya, at kapag na-prove ito na wala, bubuksan yung langit para papasokin siya. So balikan natin yung sinasabi dito. Okay, 15. Sa mga anak ni Israel at sa taga-ibang lupa at sa makipangayaw sa kanila, lahat ng nakatira doon, sabi niya, magiging ampunan ang amin na bayan ito upang ang bawat nakapatay ay tatakas doon. So number one, Jesus has accepted you, church. Number two, kukunin natin yung salita, ampunin ka. So, dito na tayo. Pangalawa, adopted to be His children. Hindi ko ba alam na hindi ka anak ng Diyos? Niwala ko tayo na, siya dito naniwala anak ka ng Diyos. Noon, ako sasabihin ko sa inyo, lahat tayo anak ng demonyo noon. Agree? Lahat tayo ginawa ng Diyos. Lahat tayo nalikha ng Diyos. Pero namuhay tayo against sa kalaban ng Diyos. John 8:44, basahin mo. Ang ama na kasamaan ka sinungalingan ay wala ibang desisita. But John 1:12, lahat at tumanggap at ng palatay sa Kanya ay binigyan ng karapatan magiging anak ng Diyos. So doon hindi tayo anak ng Diyos, ngayon anak tayo ng Diyos. Amen? Why? Inaampun niya tayo, tinanggap niya tayo, kahit hindi tayo karapat-dapat tanggapin. Ephesians chapter 1 verse 5. Pakibasa? Kahit kanyang tinalaga upang magiging mga anak niya. Sa ibang salita kasi doon, tayo inampun ng Diyos. Tayo itinalaga niya para magiging anak niya. So tingnan niyo adopted to be His children. So sabi ng Ephesians chapter 1 verse 5, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya. So pamagitan nino ni Kristo. Kaya lagi ko po sinasabi sa inyo, at never ko po laging i-mention yung name ng church. Ayaw ko i-drop out of the drop name yung mga churches. Dahil ang churches hindi solution para maligtas ka. Si Jesus po yung solution. Kung ang church po ang daan at ang pangalan ng church natin, yung way of salvation, wala ko tayong pinagkaiba ng ibang reliyon na yung anong reliyon yung tama. Amen? Amen, church. Sabi sa Santiago, ang reliyon mabuti. Pero ang reliyon ay hindi daan para magkamit ng buhay ng langit.
Hello, church. Pag pinag-usapan ng reliyon, pinag-usapan ng church. Hindi ang church ang daan ng kaligtasan. Kung ang church ni Brobinjo, ang pangalan ng church ni Brobinjo, ang daan ng kaligtasan, paano naman ang pangalan ng church ni Bro Agner? Intindi? Palagay mo, Bro Agner, papayag ka ng church niya lang panligtas? Church ng tatay mo, hindi? Palagay mo, bro? Ang hirap, di ba? Pero salamat sa Panginoon. Dahil hindi po church, pangalan ng church, ang daan ng kaligtasan at ang daan ng salvation. Kundi niyo. Kaya ano pangalan? Kay Jesus Christ lang. Amen. Hello, church. Naintindihan niyo ako? So, hindi to kasi lahat kiniklaim, marami nag-claim yan. Kami. Parang sasabi niya, dudu, ada. So, marami hirap daw. Kaya pag yun yung pinag-uusapan natin, hindi tayo magkakasundo, kahit tayo siya. Kasi, hindi ko ba alam kung ilang libo na ang mga churches ng mga Christian sa buong mundo? At ang bawat isa may kanya-kanyang pananaw, pero ito yung pananaw ko. Kahit lahat ng church, pangalan ng church, ilagay mo sa church mo, kung si Jesus wala sa iyo, hindi ano. Amen? Amen, church? Kahit idagdag niyo pa ang Putagawa Church, sa church ni Brobinjo, pero kung si Brobinjo walang Jesus, hindi ka pa rin ligtas, bro. Kaya hindi ito paramihan ng church. Hindi ito competition isang church. Ang salvation, binigay ng God. So sabi dito, tayo'y kanyang ipinalaga upang magiging anak. Nagiging anak ka ng God dahil hindi tayo naging member ng church. Nagiging anak tayo ng Diyos dahil tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay natin. Ito ni church. Hello? Hindi ang iwata church. So ito yung mga bagay na maganda na pinapakita po niya itong ni Apostol Paul. Sabi niya, tinanggap tayo na magiging sa pamagitan ni Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. So sino yung solusyon? Si Jesus. So, tinanggap niya tayo, amen. Magpasok mo dun sa City of Refuge at na-interview ka, bubuksan dito, ano sabi yun? Ampunin ka doon. So, alam natin yung legalitin na pag-ampon, no? Halimbawa, si Brother Peter nag-ampon. Nag-ampon siya ng anak niya, isa ulit, ayaw na nagdali sa Israel, nag-ampon siya ulit ng isang bata. Ang pangalan naman ay si Judah. Ngayon, pag inampon ba ni Brother Peter, doon sa bata ito, legality na pag-ampon. Yung batang ito, pag lumaki, mayroon na sa mga pamana sa iyo, Brother Peter. Bakit? Alam mo bakit? Alam mo daan na yan? Kasi yung apelido ni Brother Peter, ibigay niya sa kanya at tinuring siya bilang anak niya. Kaya anuman ang matatanggap ng anak niya, pwede niya tanggapin na inampon. Church, kung ano mayroon sa ating Panginoon sa Kristo, mula nung pinanggap natin si Jesus, dahil binigyan ng karapatan magiging anak ng God, lahat ng privilege binigay din ng God sa iyo. Okay? Hello? Hello, church. Yun yung buti ng God. So ngayon, i-set aside muna natin yung name ng church. Because according to the book of Acts chapter 4, verse 12, walang pangalan na sinulat at binigay ang Diyos na ikakalsa sa silong ng langit at ng lupa na ikakaligtas ng bawat isa. Kundi ang pangalan ni Jesus Christ. Amen? So ngayon, sabi ng Romans 8, 7, at yung mga anak, tayo ay okay, pakibasa na lang. Basa niyo ulit. So, nasasabi na po na sarili kong lawa eh. Okay, basa Romans 8, 7. Wow, galing nyo. Sabi ng God, sabi ni Paul, yamang mga anak, tayo ay mga tagapagmana na. Tagapagmana ng Diyos. Kailangan niyo yung
parable ng tungkol sa alibugang anak. Nung sinabi ni Jesus Christ o ng ama ng kuya, nung bumalik yung bunso, kasi yung kuya ay naglalarawan yun siya sa mga Hudyo. Ang bunso ay naglalarawan sa mga Hintil. Lagi natin tandaan, doon sa parable, yung father na tinutukoy doon, wala ibang hindi yung God. Okay? Pero titingnan nyo siya. Yung bunso, salbahe, hindi gumawa ng mabuti, pero tinanggap siya, tinarato siya, binigyan siya ng karapatan, sinuotan siya, pinaliguan siya, binihisan siya, siningsingan siya. Okay? Lahat ng privilege ng kuya na sa kanya, na hindi yung kuya. Ang wala sa kay kuya, yung kinuha ng bunso. Sabi ng kuya, ako ang tagal ko na, pero nung nag-birthday ko, wala man lang kainan. Yung bunso mong anak, naglayas, naglustay, tapos nung dumating siya, pinagpiestahan mo pa. Di ba alam, church, kung gaano kabuti ang God? Isang hintil ang nagbalik loob sa Diyos. Milyon ng angel ang nagpupuri sa Diyos dahil sa iyo. Ganon ka ka-special sa Kanya. Tinanggap ka niya bilang anak at lahat ng privilege, lahat ng opportunity binigay sa iyo ng Diyos. Amen? Sabi niya sa Romans 8:7-10, Yamang anak, tayo'y tagapagmana ng Diyos. Kasama ang tagapagmana nino ni Kristo, ni Jesus. Hindi ko lang matandaan yung verse na ito sa Bible. Sabi po ng ating Panginoon, sabi ng Bible, si Kristo ang panganay ng mga patay. So, sino tinutukoy ng mga patay? Tayo. Ngayon, titingnan niyo sinasabi ng Bible. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. So bakit ho? Kasi kung saan naroon ang Diyos, doon tayo. So ang langit, para sa nagbalik loob sa Diyos. Ang langit, inalok ng Diyos ang salvation, parang ganito lang yan ang kwento, ng senaryo ng kwento. Sa panahon ni Noah, ang God nag-alok ng salvation, ng kaligtasan sa lahat ng tao noon. Inutusan niya si Noah na gumawa ng arko sa loob ng 100 years. Pero walang tao na naniwala kay Noah. Walang tao na nag-accept doon kay Noah. Inignore ng mga tao. Dahil hindi sila naniniwala na may marating at may darating na baha o sakuna. Makalipas ang 100 years, kasi ginawa ni Noah, 500 years old si Noah, natapos niya is 100 o 600. So, ibig sabihin, 100 years, ginawa ni Noah. Okay? So, ganun katagal. Ang tagal ni Noah in-explain sa tao, pero hindi pinipilit ng tao. Pilit ng tao, ini-ignore ito. Dahil hindi sila naniwala na may darating na baha. Isang araw, biglang dumilim ang kalangitan. Sa nasa labat yung kiblat. Bumuhos ang malakyas na ulan. For 40 days, nilunupan at nabaha na matinding baha at lahat ng tao namatay maliban sa pamilya ni Noah. So, Pastor, kasalanan ba? Ang God ba talaga ay mahigpit? Ang God talaga ay masama? Bakit hindi niya niligtas yung tao nung panahon na yon? Ang God nakalok ng salvation pero hindi ng tao. In Sodom at Gomorrah, gusto ng God ang Sodom at Gomorrah ay maligtas at hindi niya tutuloy ang pagdunaw sa pamagitan ng pag-apoy. Ang God ay nakipag-bargaining, ang God doon kay Abraham na mula sa Sipirte pababa, kung mayroon lang po kahit 10 na maniwala doon, hindi gugulawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Because God is a gracious God. Hindi niya gusto wasakin ito na hindi niya pairali yung kanyang biyaya. Pero inignore ng tao. At dumating ang takdang panahon, dumilim, kumidlat, at umulan ng apoy.
na nasunog ang Sodom at Gomora. So, kasalanan ba ng God, Pastor? Ganun ba kahigpit ang Diyos? No. Sa tigas ng ulo ng tao. Balikan natin yung Nineveh. Gusto ng God dahil gunawin ang lugar ng Nineveh. Ang Nineveh ay kasalukuyang Syria ngayon. At number 1 na kalaban is Israel. Ngayon, gunawin ang God sa kasamaan. Pero dahil sa pag-obey ng isang lalaki, okay? Ipinangaral niya sa lugar ng Nineveh. At maraming tao naglingkod at nagsisi sa kanilang kasalanan. Tinuloy ba ng God ang pagunaw? Hindi. Because God is a loving God. Makalipas sa mahabang taon, ibinigay ng Diyos si Jesus Christ. Dahil ang gusto ni Jesus, lahat ng tao mapunta sa inilangit at ayaw niya ang tao pupunta ng impyerno. So, matotal, sa buong mundo, ilang percent lang ang tao na nagbaliklod sa Diyos. Mas maraming tao ang ayaw pa rin kay Kristo. Darating si Kristo, hindi bilang isang tagapagligtas, babalik siya bilang hukom. Church? Pero, so, ngayon, titingnan natin sa Salmon Bible. Romans 8:17. Yaman kayo mga anak, tagapagmana ng Diyos, kasama tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung kayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo kasama niya sa kanyang kalwalatian. Amen? John 14 verse 1, pababa. Ano sabi ni Jesus? So, naka-memorize na yan. Akit ako sama. At ipaghanda ko kayo ng inyong titirahan. At kapag nihanda ko na, babalik ako. At isasama ko kayo. Kung saan ako naroon, kayo din ay nandoon. Ito yung amazing church. Tinanggap tayo ng Diyos. Inaral tayo anak ng Diyos. At ang langit ay nakalaan para sa iyo. Ang City of Refuge ay hindi isang lugar. Ang City of Refuge is a picture of heaven. Until Hodyo ay binigyan ng opportunity na makalakad sa Diyos. Bakit siya gumamit ng isang kriminal? Dapat gumamit ka na sa isang mabuting tao. Bakit siya gumamit ng masama? Bakit siya gumamit ng isang tao na makatay na isa sadya? O church, dahil lahat tayo makasalanan at walang matuwid sa ating kahit isa. Huwag mo ilagay sa isipan mo na matuwid tayo. Lahat tayo makasalanan, kinahabagan na tayo ng Diyos. Tinanggap tayo ng Diyos. Amen! So number 3. Basahin natin yun. Ito yung kadugtong niya. So yung chapter kasi, chapter 35 verse 15, tatalog tayo sa verse 25. Basahin yung verse 25. So sabi niya dyan, verse 25, siya'y pangangalagaan ng kapulungan. Imagine natin, no? Gentleman o Hodyo, pag pumasok sa City of Refuge at napatutunayan na wala siyang ginawa at hindi niya sinadya, pangangalagaan siya doon. At hindi na ho yan maganda. Ang sinumang ibig maghigante, ibabalik siya sa lungsod tanggulan o taguan at manatili siya roon. Kita niyo church siya, pagkatapos niya ilagay sa doon, alagaan siya. Sabi ko nga kanina sa inyo, kung ano yung damit ng saserdote, magiging damit niya. Kung ano yung pagkain ng saserdote, pagkain niya. Amen? Kung ano yung buhay ng saserdote, maging buhay niya. Church, pagdating mo sa langit, mamumuhay ka na hindi sa buhay mo. Kung ano ang pamumuhay sa langit, yun yung buhay mo. Kung ano yung ginagawa sa langit, yun yung gagawin mo.
Kung ano yung way of life ng langit, yun din ang way of life natin sa langit. Amen? So ngayon, tingnan niyo sabi nito, 35. At siya'y pangalagaan sa kapulungan at ang sinong ibig gumante, yan yung church, no? Ilalagay sa Diyos sa isang safe na lugar. Para wala ng tao maghiganti sa Kanya, kami niyan gaganti sa Kanya. Ito yung kabutihan ng Diyos. Matapos tayo accept ng God, matapos tayong kunin ng God bilang mga anak niya, alam niyo, ang pinakamaganda dito, lahat ng curse para sa iyo, inalis na ng God. Yung sumpa para sa iyo, inalis na ng God. Yung judgment na para sa iyo, na dapat pupunta na sa impyerno, inalis tayo ng Diyos. Romans 8 verse 1. Wala ng paghatol sa mga anak ng Diyos. Amen, church? So, titingnan natin sunod. At lumabas siya sa tagduan, lunsod taguan, at manatili siya ron hanggang buhay ang kasalukuyang punong saserdote. So, ito pala yung condition nila. So, may dalawa pa tayong punto, no? So, 20 pa lang, 11:20. Huwag kayo mag-alala. Sa paglaman na dyan, sila lalakasin ako. So, pangalawa pa tayo, at ito yung kanilang kasunduan. Yung punong saserdote, na siya ngayon ang nangalaga doon sa City of Refuge, kung saan nakandoon, buhay siya, walang pwede magpapalabas doon sa kanya. Amen? Ano? At walang pwedeng manakit sa kanya doon, dahil ang mga saserdote ang magtatanggol sa kanya, roon. Church, ito yung maganda. Pangatlo. Favored by God. Pagpasok niya, ano gawin sa kanya? Ano gawin sa kanya? Alagaan. Halimbawa kung kayo mayroong tao na may ginawa mabuti o ganito, ang hirap mag-alaga, tapos na sa kung sa kanya, alagaan sila. Tinanggap ko sila, inampun ko sila, ngayon, alagaan ko sila. Alam mo, pinakamasarap mag-alaga sa atin yung God. Amen. So, amazing yung God. Awit chapter 5, verse 12. Basahin natin. Awit chapter 5, verse 12. Tunay, Panginoon, pinagpala mo ang matuwid, pinalibutan mo sila ng iyong pabor, ay parang isang kalasan. Pero mo, sabi niya, tunay. Lord, binibless mo yung matuwid. So, sino yung matuwid na ito? Sabi nila, ang matuwid daw yung mga magagawa sa church, mga pastor. Ako hindi ako agree. Lahat na tumanggap kay Jesus, ginawang matuwid ng Diyos. Hindi lang si pastor. Hindi lang magagawa ng Diyos. All Christian, ginawang matuwid ng Diyos. Ngayon, pag ituro ko yung pastor, pabor sa akin bilang pastor. Kaya sabi ng Santiago, chapter 4, the prayer of the righteous is a bill and effective. Sabi nila, yung mga pastorya. Kaya pag may kasakit, dalhin nyo kay pastor. Ipagpipray ni pastor. Dalhin nyo doon sa mga leaders sa church. No. Ang panalangin na matuwid. Sino matuwid? Every Christian. Lagay natin sa isipan mo. Sabi ng tao, yung mga leader ng church, ang mga righteous. No. Every Christian na tumanggap kay Jesus, ginawa ng Diyos matuwid. Amen? Hello, church. Kapag sinabi namin kami ng mga pastor matuwid, parang may kulang. Parang may mali. Dahil matuwid kami ang mga pastor, naging matuwid dahil kay Kristo. Ang mga membro, hindi na matuwid din ng Diyos dahil kay Kristo. So, hindi ito yung position na. Pero yung pagiging righteous, ang nagbigay nito. Yung righteousness, hindi mula ito sa position. Righteousness, ito'y mula kay Kristo. Amen, church? Hello? So, hindi ko po kontra sa mga ibang mga lingkod ng Diyos, mga kapatiran, o ibang mga manugad. Gusto ko lang pakita sa inyo. Every Christian. Hindi namin kaya magiging matuwid. Hindi nyo rin kaya maging matuwid. Pero ginawa ni Kristo sa cross para tayo lahat maging matuwid.
Intindi, church? Intindi? Nakaya ba? So, tingnan nyo. Tunay, Panginoon, pinagpala mo ang matuwid. So, tunay. Every Christian, in-accept ng God, binigyan ka ng Diyos ng karapatan magiging anak ka ng Diyos. And then, pangatlo, yung pabor ng Diyos na sa'yo. Kaya dahil ang pabor ng Diyos sa'yo, mag-blessing God para sa'yo. Hindi man sa tumutukoy lang material na bagay kasi huwag natin lagay sa isipan natin na kapag sinasabi na pagpapala, ang kagad na sa isip mo, kulot ba o ito o straight ang buhok? Hindi yun. Pag sinasabing blessing, tumutukoy sa ito sa kalusugan, family, at sa kamiging sa material. So hindi lang natin i-address isang bagay. Kung sinasabing blessing, i-address natin sa lahat ng bagay. Ang magiging malusog ay pagpapala. Tama? Hindi mo parang pag malusog ka, blessing yan. Kahit wala kang pera, basta malusog ka, blessing yan. Tama? E may pera ka naman, di ka makalabas sa bahay, huwag ka naka-quarantine ka. O, di ba? Tama yung brother. Lakasan mo siya na konti. Bro Alberto, bantayo si brother para may... Okay, so balik tayo. Sabi ng God, pinagpala mo matuwid. Alam mo, matindi dito, no? Sabi niya, pinalibutan mo sila ng iyong pabor. Yung favor ng God. Every corner nandoon. Sabi nga ho ng aklat ng Genesis 39, si Joseph pinagpala ng Diyos kasi si Joseph kasama ng Diyos. O kasama ng Diyos. Ulit ko, pinagpala ng Diyos si Joseph kasi nakita ng Paraon na si Joseph kasama niya yung dad. So church, ang daming privilege sa atin as a Christian. In-accept ka niyang God, walang condition. Inangkot ka niya bilang magiging anak. Isa ka sa maging tagapagmana. Hindi lamang sa bagay dito, maging sa langit, mayroon tayong antayin. And number 3, sabi nito, alagaan niyo sila, yung favor na sa kanya, ano man ang gawin niya, kapag ang favor na ganda sa iyo, magtatagumpay tayo. Why? Sabi niya dyan, sa aklat ng Awit chapter 5, verse 12, pinagpapala mo, tunay. Hindi din ha? Tunay. Totoo. Sa hapon, huntumi. Sa Chinese, kongkera. Hindi ko alam, totoo ba yan? Totoo ba yan, Ben? So, sabi niya, tunay. Panginoon. Pinagpala mo yung matuwid. So, sino? Agree ba kayo? Na you are already blessed na? Naniwala kayo? Parang hindi kayo kumbinsido. Lord, wala pa ako sorry. So, kaya ako sa amin, may mga mag-upload ng feeling blessed. Ako gusto kaya upload, I'm so blessed. Dahil nakalina ako, biyaya. Bro, happy tama ko bro? So, nung hindi pa sikat si Rafi Tolpo, yan yung nauna. So, pinalitan ng gagaw lang talaga yung pangalan niya. So, yan talaga yung original na Rafi ng Iwata. So, pag gusto nyo kausapin siya tungkol sa mga maraming bagay, tanong nyo kay Tolpo. Okay, so, balik tayo dito. So, nagkaingay yung kaibigan natin. Aking, sabi niya, ganyan, sabi niya, yung pabor mo ay parang isang kalasag. Alam niyo yung kalasag, no? Iba yung kasaga, kalasag. Baka bisa, anong kasag? Alam niyo yung kasag? Alimasag, no? So, hindi yan alimasag, ha? Sabi niya, yung favor ng God, parang kalasag. Alam niyo yung kalasag? Ha? Hindi na ka-share yung parang palangga na gano'n. Ginagamit ito ng panahon ng away, no? Kaya mayroon tayo mga t-shirt ngayon.
bukas dito dumadaan. Kala nyo, isahan nyo siya, ha? Ano yan? So may picture ka, pero mamaya sa talino dito dadaan yun. Hindi sa'yo, kalabas kasi sarado. Kaya tinanggal ko eh. Okay, so patawa lang yan, ha? Baka mamaya. Sasabihin ko, ano? Tapos in-upload nyo kaagad. Totoo pala, official ito, dito dumadaan. Okay, so wala yun. Sabi niya yung table na parang kalasag siya, parang isang panangga. Ginagamit ito noon pang tigmaan ng parang itaka, no? Yung mga sundalo noon. So, napakahalaga ito. At ang unang namamatay ng mga sundalo, yung mga walang kalasag. Kaya nga, kapag ang isang bansa ay kulang pa ng financial, wala silang kalasag para sa sundalo. Ang bibigyan nila dito, yung mga matataas nila. Para protection ito, laban sa kanila, para pag tinaga sila, bilanakan sila sa leeg, hindi siya basta-basta kasi may panangga. Kami ho, ang favor ng God, every corner. Kaliwa, kanan, harap at likod. Kaya umatras ka, yung favor ng God na sa'yo. Umabanti ka, yung favor ng God na sa'yo. Kumaliwa ka, ang favor ng God na sa'yo. Kumanan ka, ang favor na sa'yo. Kaya sabi-sabi sa tunay. Tunay, Panginoon. Pinagpala mo ang matutuwid. Sabi ni Paul, pinakamasarap ng buhay yung makilala mo si Kristo. Kapag si Kristo na sa'yo, you are already blessed. Amen, church! Hello! Okay, sunod. Exodus chapter 2, verse 21. Basahin natin. Kasi 13 nga, pero wala ko sila dyan. Malay mo, nakabahan na si Sugaya ng missions siya. Basahin natin. So sabi niya, ating bibigyan ang bayang ito ng biyaya sa paningin ng Ehipsyo. Sino tinutukoy niya? Sinaliyaw. Yung Israel. At alam niyo ba kung babasahin mo ito yung pagpapalaya sa kanila. Natanda niyo, yung namatay na lahat ng panganay, tapos sa sobrang galit nila, pinalayas na sila. Sabi ng hari, layas kayo, layas! Pero tingnan niyo, sabi ni Yahweh sa mga babae, hinian niyo sila ng anumang dito at ibibigay nila sa inyo. Bakit? Kasi sabi niya, aking silang bibigyan ang bayan ito ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo. Kaya nung hiningi nila lahat, ibinigay nila ng mga taga-Ehipsyo yung mga bagay na hinihingi ng mga Israeli. Can you imagine, church? Pag yung favor ng God sa'yo, ultimo kaaway mo, i-bless ka nito. Amen? Si Elijah. Buti nga ngayon, no? Sabi ko, ano ngayon, ang uso ngayon, pag ano pa, ano ba tawag nila? Ano ba, pag-order ka ng pagkain, pa-deliver mo na lang? Sa Pilipinas, uso-uso niya, di ba? Tatawagan mo lang tapos nakamotor na. Ano yun, lalamog? So, iba-iba, no? Pero alam iba ang panahon ni Elijah kasi wala nang motor. Tapos wala din dala sa bundok siya at ang layo, walang daanan ng tao. Walang nagdala sa kanya ng pagkain. Tumawag ang Diyos o si Elijah at alam niyo kung ano ginamit ng Diyos na sasakyan para ipagod sa kanya, kuha. Kapag ang God i-bless ka, ultimo hayop, kaya niyang gamitin para i-bless ka. Nalala niyo si Pedro, wala pa bayad ng tax. Sabi ni Jesus, punta ka ng ilog. Tapos ihagis mo yung bingwit. Hindi yan walang condition, ha? Walang sasabi niya, lagyan mo ng bulate. Wala doon eh. Sabi niya, hagis mo yung lambat. At pagkatapos, ang unang isda na makuha mo, ibuka mo yung bibig nito. At kukunin mo yung pinag-ibayad mo para sa ating dalawa. Church, pag yung favor na God sa'yo, kaya na ganito sa new blessing also. Agree, church? Wala tayo?
Narinig ko yung hindi nyo narinig. May bumababa. Okay. Okay, pangaba! Christ is the assurance of life. Walang katiyakan lahat ng bagay, pero na kay Kristo yung katiyakan at kasiguro daw ng buhay. Amen? May katiyakan ang buhay kay Kristo. So, sabi niya dyan, Hebrews 7:23, kami basa. Okay, so dali yan ha. Parang, ako na lang magbasa. Nakakaawa ko eh. Narinig ko lang kay Brother Peter lang, dalawa sa sapo na parang magbasa. Sabi Maria, sorry. Akala ko nagpa-passion kayo eh. Okay, mabuhay. Ano yung sunod na? Ano yung kasunduan? Habang buhay yung punong sacerdote, hindi siya pwede alisin doon. Hindi siya pwede palalayasin. Ngayon, tingnan niyo sabi ng Hebrew. Basahin ko na lang, ako na lang mabasa. Gusto niyo kayo mabasa? Kasi dati, maraming sacerdote ang nag-halili. Sige, alala ko yung pinto. Pinikita ko ito yun. Kasi dito yung naalala ko yung pinto. Isang lalaki na hindi siya marunong talaga magbasa. Pero hindi ko na kasi nandiyan na siya. Okay, kami dati, maraming sacerdote ang naghali-hali, palitan sila sapagkat namamatay sila at hindi na magpatuloy ang panunungkulan. So namamatay yung sacerdote, of course, papalitan na. Kung halimbawa, ito sa City of Refuge, namatay ako, alisin na ito siya kasi patay na ako. Tama? Kasi ako yung nagtanggap sa kanya, ako yung punong sacerdote niya, i-accept ko siya, pero pag namatay na ako, alisin na siya. Pwede na sa patayin. Verse 22, ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahalilihan kailanman sa kanya sa pagkasaserdote. Kaya tingnan nyo, yung mga saserdote noon na mamatay, kaya pwede siya mapalitan, pwede ako i-remove. Pero si Kristo, buhay magpakailanman. Nung i-accept ka na ng God, wala nang pwede mag-alis mo sa iyo sa pangalanan ng Diyos. Amen. Yung sacerdote natin, buhay magpakailanman. At ang sacerdote nito na tumanggap sa iyo at tumanggap sa akin, manatiling buhay at hindi tayo aalisin doon sa tinatawag na City of Refuge kasi yung God is buhay. Pag once ang salvation binigay niya sa iyo, walang pwedeng mag-alis nito sa binigay ng Diyos. Tayo na lang. Ano? Lord God, nagpapasalamat kami sa mga salita mo namin na pakinggan ngayon. Lord, one day, babalik kami sa iyo. Salamat, Lord, sapagkat pinili mo kami, in-accept mo kami, at binigyan mo kami ng karapatan naging anak niyo at tagapagmana. Salamat, Lord, sapagkat ang favor mo na sa amin. Lord, nagpapasalamat kami sapagkat kayo yung katiyakan, assurance ng lahat ng bagay sa aming buhay. Lord, ang buhay namin safe, ang buhay namin may destination, ang buhay namin ay may magandang nakalaan para sa amin dahil sa iyo. Pagpalaan mo, mga salita ito sa buhay na bata sa amin. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. God bless sa inyo lahat. At pagpalaan kayo ng Diyos.それでは、献金の時、ハレルヤマークの時に振りたいと思います。
は感謝の意味を感謝します。Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat po sa natapos na gawain, Panginoon. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon. Salamat for reminding us, Panginoon, na simula nang tinanggap namin ang iyong anak na si Jesus Cristo, Lord, nagkaroon na kami ng karapatan na mapabilang sa iyong pamilya at habang nananatili kang buhay, habang nananatili kang nakaupo sa trono mo dyan sa langit, wala makakapagpaalis sa amin ng pribilehiyong iyon, Panginoon, hanggang sa ikaw ay dumating, Panginoon. And Lord, we thank you and we honor you po sa lahat ng mga nagkaloob, Panginoon. Alam namin na magagamit ito to further kingdom, Panginoon. And Lord, we pray na i-bless niyo pa po ang bawat isa, i-bless niyo po ang bawat pamilya. Ingatan niyo po, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman, bigyan niyo ng kagalingan. At Lord, patuloy na patatagin niyo po ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon, na hanggat nandyan ka, hanggat nanatili kang Diyos, Panginoon, walang makakapagpaalis sa amin bilang bahagi, Panginoon, ng iyong pamilya sa langit at bilang mga anak mo. Lord, we thank you sa pribilehiyo po na magamit mo sa gawain mo dito sa lupa, Panginoon. At Lord, tinataas namin ang katagumpayan ng lahat ng aming mga gagawin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, we thank you po and we praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. それでは起立ください。教養を加味してください。Sa Diyos na mga pag-iingat sa ating ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pagkipagpisan ng Banal na Espiritu Santo at ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo ay sumaatin mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amin na namin. God bless ating lahat.それではお立ちください。これで礼拝を終わりたいと思います。初めて来られた方、ファーストタイム来られますか？いないですか？じゃあこれで終わりたい